United Kingdom. Maraming salamat. 4 na oras, 5 oras, 6 na oras na pagbabiyahe para lang makaabot dito ngayon. Meron ang nawala sa trabaho, nag-undertime, nag-absent, nawala ng trabaho dahil hindi pumasok, hindi na natuloy ang lakad dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo para sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Na-hurt, nasasaktan kapag sinabi na bayad sila o bayaran sila o binayaran sila para pumunta dito. Pero babayaran ko kayo mamaya ng picture. Yung picture na yan, walang priceless yan. Priceless. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa amin. Kahit na hirap yung opisina namin at maraming batikos at paninira sa OVP. Mula sa aming lahat at maraming salamat sa inyo mga kababayan namin. Susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. No more buying expensive blood glucose test strips. No more enduring the daily pain of finger pricking. This portable home health monitor simply clips onto your finger to Kinita ng gobyerno sa sarili niyang bayan. Lagi kapag kami ay nag-uusap, sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil siya ang parating Pangulo ng ating mga puso. Pinapaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Pinapaabot niya ang pasalamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat gikan sa amuang pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nga kamubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga na
bayan. Yung, ang lakas ng pamilya namin galing sa posisyon ng Davao. Dahil sobrang dami sa ating mga Pilipino ang merong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsehal, mga buhaya, Mayor, Governor. Sobrang dami ng merong posisyon. Hindi galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito ang lakas ng aming pamilya. Kaya magpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Noong hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala yung pamilya namin, ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Daghang salamat kaninyong tanan. There you have it, ladies and gentlemen. The 15th Vice President of the Republic of the Philippines. Sir, salamat pala. So good pala to. Sa average na performance ng ibang mga kabataan sa ibang lahi at sa kanilang grade o grado. Ang gusto natin, tayo ay makapagnegosyo, na hindi tayo nasa-scam, na hindi tayo pinapahirapan ng local government unit sa mga requirements. Magnenegosyo ng maliit, napakalaki ng hingi. Laki ng tax. Napakalaki ng tax. Hindi pa kasama doon ang corruption. Sa barangay permit hanggang sa building permit, papunta sa mayor, sa city treasurer, sa lahat ng antas kung saan kailangan natin ng permit. Wala na ang negosyo. Hindi pa nagsisimula, wala na ang negosyo. Ang gusto natin, makapagtrabaho. Pero, walang available o walang opportunity sa trabaho. Kaya nga 2 years experience. Ang nangyayari sa atin, graduate ng college, graduate ng education, pero umaalis sa ating bansa. Nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho bilang carer, dahil walang oportunidad na trabaho sa ating bansa. Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin na hindi tayo natatakot na mawawala, ma-snatch ang ating bag, ang ating cellphone, ang ating mga alahas. Ang gusto natin, yung ating anak, lalaki man o babae yan,
mamaril, masaksak, ma-hold up, mamatay, patayin, o hindi na makauwi ng buhay Sabi ni John Wick, sa ating daw yun. mga bahay. Napakasimple. Ako, gusto ko na ang anak ko lalabas, pupunta ng paaralan, nasigurado ako na walang mangyayari sa kanya. Na ako lalabas, pupunta sa trabaho, na maayos ang mga terms of employment ko. Maayos ang sweldo, ang sahod ko. Kasi kung makikita ninyo, kung ikumpara ninyo sa Pilipinas, sinasabi natin mahal. Mahal ang cost of living. Mahal ang gasolina, mahal ang pagkain, mahal ang renta, totoo yan. Pero kung makikita din ninyo, sa ibang mga lugar, sa labas ng urban centers, mura lang ang cost of living. Kung ikumpara natin sa averaging. Pero, bakit hindi tayo namumurahan? Dahil sobrang baba ng sweldo. Kaya nauubos pa rin yung pera natin. May trabaho man tayo, ubos siya sa pagkain. Ubos siya sa pagbayad ng renta. Hindi na nga tayo makabili ng sarili nating bahay. Sa mga lugar ninyo, at sigurado ako, karamihan sa inyo, galing sa mga maliliit na munisipalidad sa mga probinsya. Sino ba ang may mga malalaking bahay? Di ba kayo lang? Di ba? Yung mga nakapagtrabaho sa abroad, ang simento ang bahay. Pero yung classmate ninyo na naiwan doon sa Pilipinas, na hindi lumabas, hindi nag-abroad, hindi nakipagsapalaran sa ibang bansa, lubog sa utang. Dahil sa kawalan ng trabaho. Napakasimple ng gusto natin na makita sa ating bayan. Pero bakit kailangan umalis sa sariling bayan para lang maabot natin ang mga pangarap natin sa sarili natin at mga pangarap natin para sa pamilya natin? Marami, alam niyo ba, na marami ang kanilang tinitingnan ay mag-aral ako, makapagtapos ako, at mag-abroad ako. Parang naging normal na lang para sa mga Pilipino ang pangarap na abroad. Mahirap. Mali yun. Dahil dapat ang sariling bansa mismo natin nagbibigay sa atin ng oportunidad. Hindi na kailangan natin umalis, ngunit pwede tayo umalis kung gusto natin. Hindi yung napipilitan tayo na iwanan ang ating pamilya, ang ating mga anak, sira-sira, broken families, naghihiwalay ang mga Totoo po. mag-asawa dahil Red Ribbon Chocolate Dedication Cake, the best tasting cake for birthdays. Simply irresistible. ikukulong ka. Bulag-bulagan. Ganon ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Napakasimple ng gusto natin. Alam naman natin pwede. Dahil nakikita natin sa ibang bansa. Pero, hindi natin nakikita dahil
naging makasarili ang mga may kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Kulong na niya lahat. Lahat siya sa kulong. Ganon ang estado ng ating bayan. God bless you too. God save the Philippines. Isa pa na laging nangyayari sa atin. Taon-taon, alam natin na babalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng bulkan, ang landslide. Ano pa bang nangyayari sa atin? Natural, ma'am. Hindi man-made disaster. Natural muna tayo. Natural. Taon-taon alam natin na nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, Kasi inakaw na yung budget. at hindi lang yan. Pagkagulat natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Dahil sa corrupt. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu. Noong mga ilang buwan na ang nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu, nitong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang bag kahapon lang na lindol. Hindi tayo nakakabangon kaagad. At meron sa atin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubus ang gamit. Magpasok po tayo. Hindi po umansa kasi ito yung Kaya sa mga pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made ba? Man-made disaster. Ano ang man-made disaster? Ayan. Hold up. Ngayon. Napakataas ng petty crimes sa ating bansa. Bakit? Ikot-ikot lang din naman yan. Madali lang siya maintindihan. Kapag walang oportunidad ang tao, wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw sila. Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Idagdag mo ang illegal na droga, Yan ang gusto ko naman. magkakaroon na ng mga crimes against person. Rape, patayan, Nanakaw. kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disasters. Alaga ni Risa Bugbog din tayo sa man-made calamities. O kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan na mga nakaupo sa pwesto. Dahil, babalik tayo ulit, nandun tayo sa nagkanya-kanya na. Ang mga leader natin, nagkanya-kanya na ang mga Buhaya. Kailangan Pilipinas. Crocodile farm na. Philippine crocodiles. Marami sa kanila, at alam niyo yan, Tama. marami sa kanila ang mga may bahay sa iba't
sa iba't ibang lugar kung saan may golden visa. Napakadali para sa kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Biglang nagkasakit. Pero paano kami na ayaw namin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan na lang tayo na magtikis Selfish man sila. sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang na makasarili ang kanilang interes. Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating bayan. Dahil napakadali para sa kanila. Ilang milyon, bilyon, ang sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget, ubos na naman yan. Ay, for sure, Bibi Sara. Wala na. Walang tigil ang nakawan. Naiilang mga Hoy, ang Manila na yung maligya. Ngayon, hindi ko masagot kung bakit ganyan ang pag-uugali nila. Pero, ang pagkakaalam ko, ang mga Pilipino ay may pagmamahal sa bayan. Hindi tayo magpapatalo sa ilan na ang mahal nila ay ang sarili nilang balat. Mamatay din yung sila. Ang sarili nilang interes. Nagpapasalamat tayo lagi sa ating mga overseas Filipino workers. At sa mga Filipino migrants. Dahil alam naman natin na ang dollars ninyo ang pinakamalaking remittance na pumapasok sa Pilipinas. Busog ang mga buhaya. Pounds. Mas malaki pa. Ang pounds ninyo na pumapasok sa ating bayan. Yun yung nagbibigay ng malaking buffer reserves sa atin. Kaya nga diba, ang bagong bayani ay ang overseas Filipinos. Napakalaki ng pagpapasalamat ng buong bansa sa inyong kontribusyon sa ating ekonomiya. Hindi nagpapasalamat sa BBM. Oo nga. Hindi na kasalaman nila At gusto namin malaman ninyong lahat na kami na nandoon sa Pilipinas. We truly appreciate your determination and hard work. Lalong-lalo na sa mga kapatid ninyo, pamangkin ninyo, nanay at tatay, mga magulang ninyo na sinusuportahan ninyo doon sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa inyong mga kapamilya at sa ating bayan.